Hello, magandang hapon mga kapuso, mga kabarangay. Siyempre, ito po ang Barangay FM 97.5. Isang bansa, isang barangay. Sumasummer po tayo ng sabay-sabay. Okay? Sana umulan na. Parang sa ibang parts sa Mama Donna kahapon, parang umambon yata. Hindi ko lang sure, Pops. Oo, parang drizzle lang. Alam mo yun, parang wisik-wisik lang. Wisik-wisik lang. Wisik-wisik. Anyways, welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Oras natin 1:14. Ako po inyong mga kasama. Ako po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama po natin ang ating pilota. Pilota talaga. Buti na lang hindi pa ako ina, no? Ina, no? Buti lang hindi pa ako ina. Ina. Oo. Okay, may kabarangay po tayo dito mga kapuso. Nagpadala ng sulat dahil siya may pinagdadaan ng problema. Yung ating kabarangay na wait, I'll check dito sa messenger natin yung nagpadala ng sulat. Si Benedict, meron po siyang problem. Siyempre, after natin basahin yung kanyang letter na ipinadala, pwede po kayo mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover po yan sa Papa Ronnie 975. Ganun na rin po yung aking messenger. Ngayon, kung hindi naman po kayo naka-online, wala naman kayong data, pwede silang mag-mensahe. Mama Donna, ano bang number natin na pwedeng pagmensahehan ng mga payo, mga pabidang advice nila? Text line natin mga kabarangay 0950-738-1028. Alright mga kapuso, ayan po So ready na tayo, ready na. Siyempre ang lahat. Umpisahan na natin ang Talk to Papa. Paano kapag mayroong isang lihim na mabubunyag? Papa Ronnie, ako po si Benedict. Hindi ko alam kung papaano ko ba sasabihin sa misis ko na meron po akong anak sa labas. Ngayon ko lang din po nalaman na nagkaroon pala kami ng anak nung ex ko noon. Itinago niya sa akin yon. Hindi niya sinabi, so wala po akong kaalam-alam. Bago ko lang po nalaman yon. Papa Ronnie, natatakot ako. Dahil kapag nalaman yon ng aking asawa na ako pala ay may anak sa labas, baka iwanan ako. Hindi lang po yun kasi ngayon nagdadalang tao ang aking asawa na si Karen. Ayoko naman na kung mapapano pa siya. Pero parang sa akin, sa isip ko kailangan niyang malaman ang totoo. Gusto kong aminin para clean slate po ba? Para wala akong itinatago sa kanya. Kasi baka dumating ang araw, magkagulantangan, magkabukingan. Tapos malaman niya na nalaman ko at hindi ko sinabi sa kanya. Mas malaking gulo. Papa Ronnie, ano kaya ang aking dapat gawin sa sitwasyong ito? Dapat ko bang sabihin yung bagong kaalaman na nalaman ko na ako pala ay may anak sa labas? O itago ko na lang? Payuhan niyo naman ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Benedict. Barangay FM 97.5 forever. Ayan po mga kapuso, napakinggan ninyo yung problem ng kabarangay po natin na si Benedict. Ngayon, sa mga kabubukas lang po ng mga radyo na mga kabarangay po natin, uulitin ko meron pong lihim na baka mabunyag. Kasi itong si Benedict, bago lang ipinaalam sa kanya, Mama Donna, mga kabarangay, ng kanyang ex na sila pala may anak. Itinago sa kanya. Ano kayang dahilan, Mama Donna, bakit itinago? At saka bakit ngayon lang nagsabi na may anak? Baka may pangangailangang pinansyal. Possible, Pops. Posible. Or baka, Pops, ang worst, sila na nung asawa niya habang sila nung babae. Ganon. Oo. May kilala akong ganyan Kung kailan nabuntis yung kanyang asawa, biglang dun sumulpot yung ex at nagsabi na, may anak tayo. Ngayon, ito naman si Benedict dahil honest, mabait na tao, mabait na asawa, gusto niya aminin, gusto niyang sabihin
ang totoo sa asawa niya na buntis na nilapitan siya ng ex niya at sinabi na meron daw silang anak. Ngayon, ang isang iniisip ni Benedict, mga kapuso, ayaw niyang mapapano yung mapaano yung kanyang asawa dahil syempre mai-stress yun. Aba, Mama Donna, kunyari ikaw buntis, kunyari lang naman. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng asawa mo na meron akong anak sa ex ko. How would you feel? Masasaktan. Diba? Oo. So, Pero ang una talaga doon, magagalit. Oo naman. Pero sabi niya, sa isang banda, gusto niya ng clean slate, gusto niya ng malinis. Gusto niya ng aminin na, kumbaga gusto niya ng sabihin na kaagad ngayon. Para at least, ngayon pa lang, sinabi niya na, hindi niya tinatago. Or hindi niya itinago. Mga kapuso, kung tayo ba yun nasa kalagayan niya, ano ba ang nararapat gawin? Ano bang magandang hakbang? Yung isa sa katanungan niya, ano ba ang dapat gawin sa sitwasyon kong ito? Payuhan po natin si Benedict, mga kapuso. Mag-iwan na po kayo ng mga mensahe sa ating Facebook Live. Barangay FM 97.5 Palawan. Pwede po sa Messenger ko, Paparoni 975. And of course, naka-crossover live po yan sa aking fan page. Tama ba, Mama Donna, naka-crossover live? Yes, Pops. Sa Paparoni 975. Okay. Oras natin 1:23. Dire-diretso po tayo dito sa ating programa. Kantahan muna tayo. Okay, here's one from... Sino yan? Mark Carpio. Si Mark Carpio. Kay Tagal. Dito lang sa Barangay FM. Forever. Iyon o. 1:38 ang ating oras dito po sa ating programang Talk to Papa. Yan ang song from Kenny Rogers. She Believes in Me. Ay, nako, ayan na. May mga mensahe na po tayo mula sa mga kabarangay po natin dahil din dito sa ating kapuso na si Benedict na nagpadala po ng sulat dahil bago niya lang daw nalaman na siya pala ay meron pong anak sa kanyang ex. Bakit ba, Mama Donna, na tinawag na anak sa labas? Siguro kasi, Pops, may anak na siya na sa kinakasama niya ngayon. Kaya tinawag na anak sa labas, hindi mo napapasukin yun. Alam mo kasi, hindi ko alam kung matatawag na anak sa labas ito kasi nauna to eh. Before sa kanyang before sa kanyang asawa na buntis ngayon. Well, pwede rin, pero kasi ang pagkakaalam ko kaya tinawag na anak sa labas kasi beyond the boundaries of wedlock. Kunyari, 'di ba ako may asawa na ako, may mga anak ako, tapos nagloko pa ako. So ngayon, nagkaroon ako ng anak. Labas na 'yon sa kaya anak sa labas kasi outside my marriage, parang ganoon, 'di ba? Ang masakit kasi dito kung yung anak mas bata. Nagets mo? Oo, Pops. Ibig sabihin bago lang. Oo. Pero kung matanda na itong or medyo mas may edad na, buntis pa lang eh. Ito, tao na yung bata eh. So, yes. Ibig sabihin, talagang noon pa to. Diba? Kaya kung para sa akin lang, Benedict, sa akin wala kang dapat ikatakot eh. Well, syempre, siguro, magtatampo, magagalit, magugulat, na bakit may ganun. Pwede mo naman na-explain. Pwede ka naman magpaliwanag, di ba, na hindi ko naman kasi talaga alam. Ngayon ko lang nalaman. Yes. Di ba? Basta see to it lang, Pops, na valid yung edad, yung years ng nung pagsasama nila at saka yung edad ng bata. Paano pala kung mga pa lang 2 days old? As in bagong-bago. O kaya mga 1 month, ganyan. Malay mo siguro mga 1 year old or 2 years old na itong bata. Oo, basta hindi pa sila. Hello, Pops and Mama Donna. Payo ko lang po sa ating sender. Sabihin niya po, aminin niya na. Sabihin niya ng mahinahon sa kanyang misis yung kanyang lihim. Well, hindi niya naman po inilihim eh. Ngayon pa lang. Hindi niya yun lihim kasi bago lang sinabi sa kanya. Ayaw niya ngang ilihim eh. Di ba? Gusto niyang sabihin. Gusto niyang aminin sa asawa niya. So, torn between aamin na may anak pala siya sa ex niya or itago na lang. Anyways, basahin ko to ulit. Sabihin niya ng mahinahon sa kanyang misis ang kanyang lihim na may anak siya sa kanyang ex at sabihin niya na bago niya lang din nalaman na may anak pala sila. Kasi bago lang din ipinagtapat ng kanyang ex. Kung hindi niya sasabihin, baka naman mamaya sa iba pa malaman ang buong katotohanan. O, mas lalo pa itong masasaktan
yung kanyang misis, mas lalo pa itong magagalit. Tama, may point ito, Mama Donna. Valid. Shout out na lang sa mga taga Nicanor Zabala, sa mga anak niya daw, Althea, Alea, and Alexis. Request daw ng kanta, Mama Donna, pakilista naman. Uhaw. Yung mga request ninyo, mga kapuso, mga kabarangay, nililista natin lahat yan. Request ninyo sa text line, request ninyo sa online platforms natin, sa Facebook. Dahil tinatali natin yan, sinasama natin yan sa botohan ng ating The Daily Big 10 at saka yung Weekly Big 20. Okay? Lipat naman tayo dito sa ating text line. May mga mensahe pa rin po dito. Hello po, Papa Ronnie and Mama Donna. Advice ko lang po kay sender. Ikaw na mismo ang magsabi sa asawa mo about sa situation na yan. Mas maganda kasi na talaga na sa'yo manggagaling yan kesa naman sa malaman niya pa sa iba. Mas masakit yun. Siyempre, sa una, normal naman talaga na magagalit ang asawa mo. Dahil oo, siyempre, maiisip niya na may kahati siya sa atensyon mo, sa anak mo sa una at sa magiging anak mo sa kanya. Pero naniniwala ako na kalaunan ay matatanggap niya rin yan. Kung ang dinedemand lang naman ng ex mo ay sustento para sa anak nyo, okay lang yan. Huwag mo nang itago, di ba? Alam ko maiintindihan kanya. Yun lang po. Galing yan kay Rica Blanca ng Siksikan. Thank you, Rica Blanca. Hello po sa mga taga Siksikan. Kumusta kayo dyan? Request daw ng Pantropiko by, ano to? Bini? Bini talaga o Benny? Okay. Pantropiko. Alam mo to, Mama Yes, Donna? Paps. Maganda yun, Paps. Nasa TikTok siya ngayon. Bini talaga yung kumanta? Hindi ko alam yung singer, Paps, pero yung song tama. Kasi to Pantropiko. talaga si Mama Donna, mga kapuso, ano to eh. Laman ng TikTok to eh. TikToker to eh, TikToker. Dating tik-tik. Dating tik-tik. Alam mo ba yung tik-tik? Aswang yon. Oo. Yung ano, yung mga mahahaba yung dila na ano. Na nasa bubong. Oo, nasa bubong. Tapos gumaganon yung dila o pababa doon sa ano, yung buntis. Sa buntis. Oo. Oo, Paps, by Bini. Bini talaga, Bini. B-I-N-I. Yan. Sige. Pantropiko. Tingnan natin yan. Papakinggan natin yan, ano, Rica Blanca. Tingnan natin kung pwede nating i-play. Mama Donna, may mga comment tayo sa Facebook Live. Yes, Paps. Galing kay Joel Adelion. Sabi niya, Mama Donna, Papa Ronnie, pa-shoutout naman sa BM Aliva Beach. Ayan, shoutout sa inyo. And kay Toto Roger, sabi niya lang, hi Mama Donna. And to Francis Torino, sabi niya pa-shoutout daw kay Boy Islao sa Eco Oil Sabang na nakikinig daw sa atin buong araw. Okay, hello po kay Boy Islao. Kumusta? Mga taga Eco Oil Sabang. Magandang afternoon sa inyo. Okay, basa pa tayo ng mga pabidang advice. Mga kapuso, text lang po kayo ha. Or mensahe lang kayo, pwede kayo mag-comment ng mga payo ninyo. Ba kung kayo ba yung nasa kalagayan ni Benedict, di ba? Ano ba talaga ang nararapat gawin? Ano ba ang magandang hakbang para masolusyonan? Kasi ito, bago na lang nalaman ni Benedict na siya pala merong anak sa ex. Siguro bago lang sinabi sa kanya. Ito naman si Benedict, mga kapuso, talagang napakabait. Bilib ako, Mama Donna. Saludo ako dito kay Benedict ha. Kasi kahit ako, kanina iniisip ko, parang hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko eh. Kaya nga pag ikaw na yung sa sitwasyon, ang hirap talaga magdesisyon. Diba? Kasi ikaw yun eh. Okay. Pwede po kayo mag-iwan ng mga comments sa Barangay FM 97.5. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975. Yun din po yung messenger ko. Pwede rin po kayo mag-text sa ating number 0950-738-1028. Hello Papa Ronnie and Mama Donna. Papa Ronnie, bakit hindi ka na dumadaan dito sa bahay? Saan ka ba nakatira? Isa lang naman ang dinadaanan ko. Nakaraan, nakapangwaway ka pa ng sombrero. Hindi na eh. Nahihirapan ako, huminga kasi doon. Balot na balot eh. Oo. Okay, naiinip na raw yung aso niya sa kahihintay sa akin. Para talagang gusto mo talaga akong lapain ng aso mo. No? Damang ka rin. Okay, anyway, sabi niya dito, Una, alamin mo muna if totoong anak mo nga talaga yan sa ex mo. Tama nga naman. Confirm mo rin mo nga muna.
Paano ba malalaman na anak mo yon, Mama Donna, na hindi maano yung sa DNA? Mahirap, Paps. Magbibilang? You have to, alam ko pwede yun, Possible. magbilang ka. Mm-mm. Kung kailan kayo nagkaroon ng contact, tapos kung talagang nabuntis siya, bilangin mo. Alam ko pwede yan eh. Siguro, Benedict, pwede kang lumapit sa mga sa mga OBGYN, di ba? Sa mga OB-GYN. Yes. Or OB-GYNI. Sa mga OB. Pwede kang lumapit doon. Tanungin mo kasi magagaling magbilang yung mga yan eh. Baka pati kasalanan mo, mabilang nila. Okay, anyways. Una, alamin mo muna if totoong anak mo talaga yan sa ex mo. Kasi ang hirap din naman umako ng obligasyon ng iba, di ba? Tama. Pangalawa, ang lalaki at ang babae, kapag mag-asawa na, ay magiging isang laman na lang. Kaya karapatan ng misis mo na malaman lahat ng may kinalaman sa iyo. Agree ako dyan. Aminin mo pagkapanganak ng misis mo. Siguro huwag muna ngayon. Kasi nga buntis, baka mamaya makunan pa yan or may stress. Aminin mo sa tamang panahon. Kailangan mo ng right timing. Ay tama, agree ako dito. Alam mo, maiintindihan ka ng asawa mo kasi mahal ka nun. Basta sender ha, siguraduhin mo lang o isure mo talaga na anak mo nga yan doon sa ex mo. Kung pwedeng magpa-DNA test ka, kung may pera ka, di gawin mo. Di ba? Sa ngayon, siguro, kutob-kutob muna yung pairamin mo. Kutob-kutob o kaya lukso ng dugo. Diba? Hindi, sabi ko nga, magbilang Pwede naman magbilang. Pwede kang lumapit sa mga OBGYN. Alam nila yan Kung talagang sigurado ka kung anong araw o anong date kayo nagkaroon ng contact, yung huling contact ninyo, malalaman nila yan kung talagang sa'yo yun. Mama Donna, alam ko may ganun yun hindi mo ba alam yun? Hindi pa. Aralin mo nga, Mama Donna. Sige, tapos ako na magbibilang. Okay, magdasal ka din, sender, para i-guide ka sa tama. Okay, thank you. Galing kay Lazaro. So talaga si Lazaro, gusto kong palapa sa aso niya. Damang din to Thank you, Lazaro. Ingat dyan ha. Sana makagat ka ng aso mo. Oras natin, 1:49 dito sa ating programa Talk to Papa. Kantahan mo na tayo. Dire-diretso tayo. Here's one from Rockstar 2. I'm sorry, my love. Dito lang sa inyong forever #1 radio station, Barangay FM. Barangay FM 97.5 forever. Yan po ang awitin from Brian White. God gave me you. Oras natin na 1:56, 1:56 guys. 4 more minutes to go before 2 in the afternoon. Alright, Mama Donna, sa tingin ko pwede rin sumagot yung mga kababaihan sa tawag dito. Pwede rin sila magbigay ng payo. Kasi ito may tanong ako. Okay lang ba sa inyo mga kababaihan kung yung partner ninyo meron palang anak sa ex niya na bago niya lang nalaman? O, di ba, Mama Donna? Ikaw, okay lang ba sa'yo yan? Oo, Paps, kasi wala na akong choice Kasi kung bago niya lang... naman. Oo, di ba? Kasi kung bago niya lang nalaman, pero kung meron na, hindi. Oo, tsaka siguro, baka nung nangyari yon, hindi pa wala kami. pa sila. Wala pa sila. Unless na lang na sila kasal na sila, nagsama na sila, tapos nagkita sila ulit ng ex niya. Oo. Tapos sila, something sa dilim. Nag-TikTok sila o kaya nag-video callan sila dalawa. At may nabuo, di ba? Okay. Iwan na po kayo ng comment, mga kapuso. Barangay FM 97.5 Palawan. Messenger ko, Paparoni975. And of course, sa ating number, 0950-738-1028. Eto na, ang awitin mula kay, sino to? Angeline Quinto. Si Angeline Quinto. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking aking mahal. Kala ko puri. Gandang hapon. Barangay FM 97.5 forever. Oras natin 2:12, 2:12 po ng hapon. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Roni. Siyempre kasama pa rin po natin ang babaeng pilit ginagaya pero hindi kaya. Walang iba, si Mama Donna. Say hello naman dyan sa mga fans mo, Mama Dons. Hello, fans. Hello. Electric fans. Electric fan.
Pandesal. Hello po, magandang hapon at mainit na afternoon po sa inyo, Papa Ron. So may papayo ko lang po ay wag na po muna niyang sabihin, lalo pala't buntis ang kanyang asawa, baka ma-stress yan, baka makunan pa. Bahala na kayo dyan. Okay, hello na lang po dyan. Batiin nyo na lang po ako dito, Papa Ronnie, nagmumukbang ng mangga with alamang. Ba, nagmumukbang. Di ba Korean to, mukbang? Ganun? Yes, Pop. Sila yung nagpauso. Oh, ikaw ba nagmumukbang ka rin? Hindi. Ay, ganun. Ako kagabi nagmukbang ako ng hita. Hita ng manok. Baka si Mama Donna nagmukbang ka ng hito. Hito. Okay mga kapuso, ang dami natin mga mensahe dito. Tingnan din natin sa aking messenger. Hello to George. Sabi pala ni George, nako tol, mahirap yan, pag-aralan mo muna ang lahat bago mo aminin. Be wise. Aba, malay mo, gusto ka lang guluhin ng ex mo. Or gusto lang guluhin ng ex mo yung buhay ninyo. Actually, pwede din yun, Mama Donna. Kasi merong mga ex-girlfriend, may mga ex-boyfriend, pag nakita nila na masaya ka sa buhay mo ngayon, na meron kang bagong partner, na magkaka-baby ka, doon naman sumisingit. Nang gugulo. Nagiging bitter kasi sila, Oo, Paps. may mga ganun din Oh. Posible yun, ha? Tama ka dyan, George. Sabi pa dito, may kasabihan nga tayo. Huwag ka lang magpapahuli. Pag nahuli, huwag aamin. Ha? Okay. Habang tumatagal, Papa Ronnie, talagang gumaganda ang tawa ni Mama Donna. Gumaganda raw yung tawa mo. Yung tawa mo lang. Parang, ang ganda-ganda ng mata mo. Sana puro mata ka na lang. Ang ganda naman ng noo mo. Sana puro noo ka na lang. Ay nako, bastos din talaga to eh. Okay. Anong maganda sa tawa? Hindi ko alam, Paps eh. Mas gaganda to pag sinendan nyo ako ng Gcash. Yan. Gcash talaga. Oo. Papa Ronnie, paano po ba humingi ng advice? Gusto ko po sanang i-share ang kwentong pag-ibig ko at makahingi din ng advice sa mga kabarangay. Dito, i-message kita ngayon. Dito mo ikwento. Dito mo ikwento. Ako ang bahala. may mga ganun. Ako ang bahala. Oh, ayan ha. Okay, sige. Thank you. Hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Kasi malamang kung mapili natin yan, magka-idea pa yung mga kabarangay natin kung sino yan. Okay, ito naman. Pabati na lang po sa Barangay Bagong Bayan. Galing po kay Joy Las Piñas. Okay, thank you. Hello din po sa Family Las Piñas. Request po ng kantang Hindi Kita Iiwan galing kay Joy Las Piñas. Alright. Binabati nga pala natin yung mga natin. Immersion ba ang tawag dyan sa inyo? Dito? Immersion. Ano mga pangalan ninyo? Cedric. Tsaka sino? Ano daw? Aliza. Sino pa? Angelica Laika. Batiin mo sila, Mama Donna. Hello sa inyo. Hindi natandaan pala. Damang. Hello kay Cedric, kay Aliza, and kay Angelica. Ayan, nag-immersion sila dito. Welcome dito sa GMA Radio. Magandang hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Para sa akin lang po, bilang isang babae at bilang asawa, depende kasi yan sa sitwasyon. Kung yung anak mo sa ex mo ay nauna bago naging kayo ng asawa mo, malamang matatanggap talaga niya yung bata at matatanggap niya yan na maayos. Pero, kung yung bata ay naging anak mo habang magkasama kayo ng asawa mo, aba, sobrang sakit nun para sa asawa mo. The worst yun. At pwede pa kayong magkahiwalay. Pero kung ano pa man ang mahalaga, sa tingin ko, magsabi ka ng totoo sa asawa mo. Kahit na masakit yun, kasi mas masakit yun pala. Kasi mas masakit yun kung sa ibang tao niya pa malalaman. Pero siguro konting ingat lang at tamang timing, ha? Kasi lalo na't buntis pala ang asawa mo.
Alam mo, pagsasama ninyo ang nakasalalay, kaya't bigyan mo siya ng assurance na sila ng magiging anak ninyo ang priority mo. Tama, Mama Donna? Yan lang naman ang inaantay lagi ng mga babae sa lalaki. Yes. Assurance, di ba? At saka yung insurance. Oo, dalawa yan eh. Insurance. Hindi ba? Yung kasi, guys, alam mo, ang gusto ng isang babae sa isang lalaki, yung assured siya sa iyo. At saka yung sigurado bang, ano ang tawag? May iba pang term doon, Mama Donna eh. Yung, ano bang term? Mamaya, maalala ko yan. Anyways, may iba pang term doon. Yung, parang, yun nga, assured. Parang assured, pero may iba pang may iba pang term na ginagamit. Kumbaga, stable job, may stable, dependable ka, parang ganon. Mamaya, maiisip ko yan, babanggitin ko. Anyways, bigyan mo ng assurance sila na magiging anak ninyo na sila ang priority mo at hindi magiging hadlang ang anak mo sa ex mo para mabuo kayo at maayos ang pamilya ninyo ng asawa mo. So, good luck na lang sa'yo, sender. Kung tapat ang iyong puso, hindi pahihintulutan ng Panginoon na masira ang pamilya mo. Pray lang po para sa kalinawan ng pag-iisip ng bawat isa sa inyo. Okay, thank you. Galing yan kay Monique. Siyempre, ang isa sa mga natin, avid fan, avid listener. Hello po sa mga taga-Jam Upholstery. Kumusta kayo dyan, mga taga-Jam Upholstery? Happy listening sa inyo. Oras natin, alas 2:19, 2:19. Kantaan mo na tayo. Ito si Sarah Geronimo. Knock. Who's there? Nagmumoling ng walang pera. Nagmumoling ng walang pera, who? Ikot-ikot lang. Eto na po, ikot-ikot ni Sarah Geronimo. Walang pera eh. Ikot-ikot lang, di ba, no? Talaga FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Okay, syempre pinag-uusapan pa rin po natin yung problem ng kabarangay po natin na si Benedict. Hello nga pala dyan kay Paul. Sabi niya, magandang hapon, Papa Ronnie. Ako po yung nag-deliver ng parcel mo kanina. Ay, si Paul! Thank you, Paul! Yung nag-deliver na Madonna ng yung aking misteryosong kabitan ng aking computer. Ang ganda nga eh. Oo, thank you, Paul, ha? Masipag to si Paul. Sabi ko nga kay Paul kanina, parikoy, ito hindi lang sa'yo, Paul. Sa lahat naman nagdi-deliver. Dapat lagi tayong may baong tubig. 'Di ba, no? Yes. Oo, kasi mainit masyado eh. Nakaka-dehydrate. Alam mo ba, meron ako na one time na nakita sa Facebook na food delivery eh. Parang nagpahinga lang yata siya saglit. Tapos yun na, hindi nakagising. Siguro ba na high blood? Sobrang init, Mama Donna. Possible pa. Oh. Meron din nga sa balita, bata pa as in. Oo. Na siya na mild stroke. Mild stroke, yes. Bata pa, no? Bata pa. Siguro mga around 11. Ha? 11 years old? Yes. Sureness? Oo, Paps. Grabe Nakita ko yun. sa balita yun eh, naibalita siya. Okay. Anyway, sige. Paul Mondelo Tupas, thank you. Maraming salamat. Ingat dyan, ha. Okay, basa tayo ng iba pang mensahe ng mga kabarangay po natin dito. Papa Ronnie, mahirap yung bilang-bilang lang ng araw. Ito yung sabi ko kanina. Di ba, no? Sabi niya, mahirap daw yung bilang-bilang lang ng araw. Paano pala if kinabukasan, pagkasawsaw mo, may ibang sumausaw na naman? O di naloko na. Oo nga. At saka, Papa Ronnie, hindi ako kakagatin ng aso ko. Okay, kasi hindi ko sila bibilhan at pakakainin ng fried chicken leeg na tag 25 pesos kapag kinagat nila ako. Ikaw talagang hinihintay nila. Mukhang masarap ka daw eh. Talaga, masarap talaga ako. Kasi medyo makunat ka na eh. Parang sinabi mo, matanda na ako. Damang ka talaga. Thank you. Ingat dyan, ha. Maraming salamat, mga kapuso. Oras natin 2:27 dito sa ating programa Talk to Papa. Kantahan mo na tayo. Yun, one of my favorite, this is Alamid. Sa kanilang kantang Your Love. Alam mo, Mama Donna, pag narinig ko tong kanta na to, naalala ko yung kabataan ko eh. Maraming alaala sa akin yung kanta na yan. Your Love ng Alamid, dito lang sa Barangay FM 97.5. Forever. Good afternoon.
Barangay FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa Talk to Papa 2:45 or make it 2:46. Aba, 14 minutes na lang. Makakasama nyo na yung babaeng pilit ginagaya pero hindi kaya. Si Mama Donna sa Trip Play. Aba, piniplay ba ni Mama Donna yung mga trip ninyong kanta? Mama Donna, piniplay mo ba yung mga trip nilang kanta? Yes, Pops. Basta kaya lang. Basta kaya ni Mama Donna, gagawin niya yan para sa inyo. Pero pag medyo malaking trabaho, Gcash na yan. Mama Donna, may mga bagong pasok yata tayo ng mga mensahe. Galing kay Please. Madam Salome Tabada, Pops. Sabi niya, Papa Ronnie and Mama Donna, pa-shoutout naman po sa bahay. First month ng baby apo daw. Wow. Ayan, happy Wow, first congrats. month po. Oh. Si Gilbert and kay Gingging Hindi at halata, Crystal. Hindi halata na lola na si Mami siya. Oo, parang kaka-18 lang. Oo, kaka-18. Nung 1980. Joke lang. Kay Kuya Cedric, kay Dodoy Liit, and kay Elay at kay Nene daw. Okay. May pabidang advice dito, Paps. Okay, sige. Pero bago yan, i-shoutout muna daw natin si Jude Kalanga. Sabi niya pa, shoutout Mama Yun. Donna kay Mel G. Di Salon Yun. na nagkakadkad ng lumpiang gulay daw. At Poging Juday. Okay, galing kay May Villegas, Paps. Okay. Sabi niya, magandang hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Ang mapapayo ko lang para sa sender, sabihin niya na para hindi na siya maunahan pa ng iba. Tama. Dahil masakit yan para sa isang babae na sa iba niya pa malalaman. Kasi dinanas ko na rin po ang pinaglihiman ng ex-husband ko. Ay, ganun? Sabi niya, oo, masakit pero ganun naman talaga kapag mahal mong isang tao. Kahit ano pa yan at gaano pa kasakit, tatanggapin natin. Tsaka Mama Donna, parang nature talaga ng tao yung maglihim. Yung magtago. Di ba, no? Oo. Sabi niya dito, Pops, pa-shoutout lang po kami sa bahay, nakikinig araw-araw, pa-request ng song na After All, Tagalog version. Okay. From May ng Siksikan. Okay, thank you. Meron pa? Yes, Pops, dalawa. Galing kay Rodgy Torreblanca, sabi niya, pa-shoutout po sa bahay, nakikinig, and sa Torreblanca family, at sa anak niya raw kay Rodjan, and kay Lil Jan, and kay May Albito. Saan po pwede magpadala ng mensahe, Papa Ronnie at Mama Donna? Ayan, sagutin mo na, Mama Donna. Mag-reply ka na dyan. Pwede po dito sa kung story po ang ibibigay ninyo, pwede rin po sa aming Facebook fan page, Barangay FM 97.5 Palawan. Kung pabidang advice, pwede na dyan. Oo, pero kung halimbawa gusto nyo medyo private, pwede naman po sa messenger ko, Paparoni 975, Yes. Paparoni 975. Pwede rin kay Mama Donna, Madonna, tama, di ba? Isang Yes, N lang. Paps. Donna 975. Isang N lang kasi baka maubusan sila eh. Isa-isa lang kasi. Okay. Hello to Madam Joby. Sabi ni Madam Joby, good afternoon, Paparoni. Para sa ating sender, ang senyas ng isang sobrang lihim ng ex mo sa'yo ngayon, eto, nagparamdam yata sa'yo na may anak ka sa kanya, sigurado ka kaya o hindi na yan ay anak mo sa ex mo? Okay? Siguro dahil ba nakikita ng ex mo or nalaman niya na maayos ang inyong pagsasama ng asawa mo, kaya ang ex na yan nagparamdam sa'yo para guluhin ka, para bigyan ka ng problema. Yun na nga eh. Tapos baka ginagamit lang ng ex mo yun para lang, ginagamit yun ng ex mo pala para lang sa kanyang pangangailangan. Kung normal ba naman yung ex mo na yan dapat noon pa lang pinagtapat niya na sa'yo, di ba? No. Okay. Kapag ipinagtapat mo sa asawa mo, pwedeng magalit siya sa'yo, pero kapag siya or understanding ang asawa mo sa'yo, abay magpasalamat ka. Maayos mo rin yung problema mo. Ipaliwanag mo lang sa asawa mo na or ano man ang hinihingi sa'yo ng ex mo. Baka suporta lang yon, di ba? Kung kakayanin mo magsuporta, pero ang pangangailangan ng asawa mo, dapat ang priority mo. Lalo na nagbubuntis siyang or buntis siyang asawa mo. Huwag mo muna siyang bibigyan ng sama ng loob. No? Maging tapat, ang pagiging tapat ay pagsasama ng maluwag. So pananalig lang tayo, no? Na sana maging maayos ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Kapag mahal ka at mahal mo, ipaglaban mo, sender. Thank you, Papa Ronnie. Ang hirap palang
gumamit ng touchscreen. Ang bagal ko. Para ako nagka-calculator. Hindi ka ba sanay Madam Joby sa touchscreen? Okay? Ito si Mama Donna, sanay na sanay ito sa touch by touch. Touch by touch. Okay. Kahit wala akong load, okay, pwede rin makapag-send. Ayan, thank you. Thank you, Madam Joby. Ingat lagi dyan, ha. Maraming salamat sa iyong tawag dito, pabidang advice. Dito siya nagpabidang advice sa natin, messenger natin, sa Barangay FM. Okay? Ito, madami-dami to. Ano to, pare-parehas ba to? Okay. Papa Ronnie and Mama Donna, para sa sender, kung ako sa kanya, sabihin niya na lang habang maaga pa, tapos ipaliwanag niya sa asawa niya. Yun lang po. Request daw ng habang ako'y nabubuhay. Mamaya daw para sa triplay niya, Mama Donna. Nakakainis talaga ang malalaki na may asawa na tapos lumalandi pa sa iba. Hindi naman lahat. Grabe ka naman. Huwag maging judgmental, hindi lahat ng lalaki ganyan. Ay, akala ko Pams, hindi lahat nahuhuli. Pwede. Okay, hindi mo malaman kung ano ba talaga ang hinahanap tapos magkakaroon ng kasalanan, hihingi-hingi ng payo. Hay nako. Wag mo nang sabihin, mamaya makunan pa yung matris ng asawa mo. Ganon, matris talaga yung matanggal. Matris yung natanggal. Okay. Sabihin niya na lang po hanggang maaga pa. Tapos ipaliwanag niya sa asawa niya. Yun lang po. Pa-request daw ng some text missing. Okay, anyways, thank you. Maraming salamat. Ako masasabi ko sa iyo ganito, tol. Anyways, ano naman yan kung matagal na yan, sabihin natin mga 2 years old, 3 years old na yung bata. Ngayon mo lang nalaman, bago lang sinabi sa'yo. Walang problema yan, tol. Aminin mo sa asawa mo kasi nakaraan na yun tapos na yun At least mas maganda sinabi mo kaysa sa itago mo. Kasi pag itinago mo yan, iba pa yung magiging implication yan. Baka sabihin niya, ba't tinago mo? Diba? Ba't ngayon ko lang nalaman? Ba't ngayon ko lang nalaman? Yan tagal na pala niya na nasabi sa'yo. Buntis pa lang ako, sinabi na pala sa'yo. O diba? 15 years old na yung anak natin. After 15 years pala sinabi mo. Sobrang tagal. Wala, basta kung ako sa kalagayan mo, tol, sasabihin ko na yan. Pero siguro, kalma-kalmahan mo lang muna ngayon. Kapag yung matindi na yung kapit ng baby sa tiyan ng anak mo, kung nakainom na ng mga gamot na pang prenatal niya, at talagang matindi na yung kapit, pwede mo na sigurong sabihin. Tanong mo na rin sa doktor, Dok, may sikreto kasi akong ganitong nangyari. Kung sasabihin ko ba kay misis to, malalaman niya ba, makukunan ba to? Tanongin mo, Dok, pwede ko na ba i-stress yung asawa ko? Damang ka, Mama Donna. Ano masasabi mo, Mama Donna? Ganon din, Paps. Mas maaga, mas maganda, di ba? Yes, Na malaman. Kasi kapag nagtagal pa yan, syempre babae din naman ako. Oo. Kaya alam ko yung mga magiging emosyon yan, di ba? Kung sakali man. At saka mas maganda rin talaga na sa kanya manggagaling. Di ba? Kaysa sa iba pa. Or baka mamaya hindi mo sinabi, di ba? Tapos biglang pumunta doon yung ex mo sa inyo. Dala-dala yung bata. O di mas malaking problema yun. Yes. Oh. Anyways, thank you. Maraming salamat, Benedict, ha. Maraming thank you rin po sa mga kapuso natin na nagbigay ng mga pabidang advice, mga payo. Malaking tulong yan para kay Benedict. Kita-kits po tayo ulit bukas dito sa programa Talk to Papa. Ako si Papa Ronnie, nagsasabing hasta la bye-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa 3 Play.